Ang sabi sa amin, kailangan daw may maaresto. Kailangan daw may makulong. At kailangan may mga makumpiskang motor. Sabi ko, ano ba naman kayo? Tama na, tapos na. Kaya nga parang, ngayon ko lang sasabihin siguro, yung kay John, nagkaroon pa ng usapan. O sige, ikaw na lang ang ikukulong para mapakawalan tong iba. Kailangan kasi, kumbaga may kota na may makulong. So, ako naman, ayokong makialam dahil parang ang katotohanan doon yung mga pulis, bumubulong pa nga yung ibang opisyal eh. Sinasabi lang, Sir, Duterte kami. Sir, pasensya na kayo talaga kayo. Yung iba sinasabi, Sir, hindi namin makakalimutan yung ginawa ni Duterte sa kapulisan. May mga quietly, no, na bumubulong na, Sir, kasama nyo kami. Siyempre, galit din sa korupsyon. Pero nung sinabi na pasensya kayo, may order at kailangan may mahuli, yun na, alam ko, hindi na naman galing sa pulis ng Cebu yun eh. May utos na galing sa taas. May nangyayari at may nangyaring korupsyon. At kailangan ng taong bayan na may pananagutan o meron talaga mga opisyal. O, para sa akin ha, si Bongbong Marcos ang responsable sa naging korupsyon dito sa ating bansa. Kung inayos lang ni BBM yung budget, hindi nila binaboy, hindi nila nilagay sa flood control, by 2028, meron tayong subway. Naunahan na nga tayo ng Vietnam eh. Naunahan na nga na hinata, yung sa ibang bansa, pati yung PhilHealth, for example, ng Thailand. Ngayon sa Thailand, magkasakit ka kahit magkano, 10% ang babayaran mo. O dito, ano nangyari sa atin? Kinuha yung pondo ng PhilHealth, nilagay dito sa flood control na naman. So ito yung mga bagay na ayaw natin magpatuloy. Kawawa naman yung mga anak natin. Yes, Boss Dada, actually, nandito na ako sa Maynila. Nagkaroon ng motorcade caravan. Ngayong araw. Okay. Kaya nga nung sinabing pupunta ako dyan sa Banatero, sabi ko baka hindi ako umabot. Sa kadahilanan na galing pa kami sa Batasang Pambansa. Pero napakaganda ng motorcade caravan ngayong araw. Malaki, maraming nag-participate at naging mapayapa. Yung sa Cebu, ang nagulat kami dahil katulad ng nabanggit mo, 3 beses kaming hinarang. Maraming checkpoints, pati yung mga gustong umattend, hinarang nila. Pagkatapos nung pupunta kami ng Puentes Menia, kasi Freedom Park naman yon at doon nakasara kami magtitipon-tipon, hindi kami pinayagan. Sabi daw may mga ginagawang construction doon na yung tinatanggal daw yung mga Christmas tree. So, ginawa namin, pumunta na lang kami doon sa lugar ng magdi-disperse na kami. Nagsalita kami ng maikli sa mga kasama, nagpasalamat kami. At matapos noon, nung pumasok na kami, umiinom ng tubig, nagkakape. Siguro mga 10 minutes, lumusob yung mga pulis. Pagkatapos nga, inaresto yung, nung unang, pagkakalam ko nga, 7, kinuha yung mga motor, mga 10 motor yun. Nung lumabas kami, ayun, nagkaroon ng konting kaguluhan, nagnegosasyon, tapos si John Abines nga, yung isa sa mga leader doon sa Cebu, sabi niya, ako na lang po ang susurrender dahil ang panawagan ni John Abines at pakiusap niya, wag nang idama yung mga iba pang motorista at saka yung mga motor na kinumpiska. Ganun na nangyari. Napakawalan naman yung mga motor at yung mga motor, yung dalawa ata na naiwan sa presinto. Pagkatapos, ngayon lang siya, kung di ako nagkakamali, kaninang umaga lang siya pinakawalan sa Cebu. Medyo ibang klase talaga. Hindi maganda yung naging experience namin. Talagang parang pinapakita talaga yung yung lakas ng kapulisan, ginagamit laban sa atin, na ang katotohanan tapos na naman. Wala na, peaceful na, wala na dapat issue. Pero ginawa pa rin nila yon. Ibig sabihin na, Kong Mike, wala kayong ginagawang masama dyan at bigla pa kayong gustong hulihin, no? Kung kailan tapos na yung Yes. ano nyo. Tapos na tapos na. Nagbigay ng pagkain, tapos nagulat pa nga kami yung mga motor nakapark doon sa bangketa, which is a private, well, kaharap ng private property kung nasan kami. Inurong pa nila, tapos ang sabi, niharang pa daw sa kalye, obstruction of traffic. Eh kung titingnan mo naman, ang luwag ng kalye, wala nang dumadaan dahil maaga pa rin naman yon. At doon sa kabilang kalye, ang dami nakaparadang kotse, wala silang ginambala doon. Pangalawa, alam mo naman yan, tapos na nga eh. Ano ba ang pagsabihan nila na baka pwedeng itabi yung motor, which I don't think na may obstruction talaga. At ang pangatlong nakakagulat, nagdatingan sila. Siguro mga dalawang van na mga SWAT team, may long arm. Ang mga pulis na dumating, humigit kumulang siguro mga 50 pa para puntahan lang kami. Kung ako'y nagtataka lang, bakit si Jun Abines ang hinuli, hindi kayo? Diba? Or kung sino man, bakit mag-isa lang siya? Hindi ko rin alam dahil yung isang kasama ko doon, si Jimboy, isa din sa mga leader, sabi niya, sige, huliin nyo na lang ako, huwag nyo kunin yung mga tao. At kami din, nandun naman, nasa harapan. Pero ang katotohanan,
talagang dapat wala silang hulihin eh. Dahil tapos na yon, wala nang ginagawa yung mga tao. Kung ang rason nila, for example, is galit sila dahil wala daw permit o galit sila dahil yung nagugulo yung ASEAN meeting doon, maintindihan ko pa na kung doon mismo kami hinuli. Pero kung talagang tapos na, wala na kami ginagawa at doon lang sila pumasok. Kaya ko to natanong ko kasi alam ko wala naman dapat hulihin, no? Kaya lang, meron ng harassment before sa kanya eh. Baka konektado to, hinanapan lang ng butas para tuloy-tuloy yung harassment. Gusto lang siya talagang patahimikin. Totoo yun. At ang isa pa rin doon, siguro parang sinisignal nila yung Cebu na huwag kayong kumilos ng ganyan. Kung hindi ay, yun, gagawa namin kayo ng kaso, huli namin kayo. Tama yan eh. Nangyari yan kila John. Pero alam mo, in the past daw, hindi naman kinikwento ng mga kasama natin sa Cebu, sila Moises, wala naman daw silang ganyang nararanasan. First time nilang nakakita ng ganitong paggamit ng dahas o yung ganitong klaseng panunupil na hindi kami makapagsalita, hindi kami pwedeng gumawa ng... Kasi Freedom Park yung Puentes Menya eh. Pwede na kami pumunta doon at magkaroon ng maliit na programa pero talagang ginigipit nila. Kong, Master Judea po. Nabanggit nyo po at napanood naman natin, yung live nyo po, napanood ko, na meron pong mga kinukuhang motor, mga sasakyan, at tapos na po yung rally nun, tapos na po yung motorcade. Ano po yung sinasabi nilang rason kung bakit na po, bakit po sila nanguhuli at ilang sasakyan po ba yung nahuli nila, hinuli, at kumusta na po itong mga hinuli na ito? Actually, Master Judea, nung nasa loob kami, lumabas nga ako. Sabi ko, oh, ano ba to? Kung mapapansin mo doon sa live ko, sabi ko, tapos na nga, ba't nanggugulo pa? Ang sabi sa amin, kailangan daw may maaresto. Kailangan daw may makulong. At kailangan may mga makumpiskang motor. Sabi ko, ano ba naman kayo? Tama na, tapos na. Kaya nga parang, ngayon ko lang sasabihin siguro, yung kay John, nagkaroon pa ng usapan. O sige, ikaw na lang ang ikukulong para mapakawalan tong iba. Kailangan kasi, kumbaga may kota na may makulong. So, ako naman, ayokong makialam dahil parang ang katotohanan doon yung mga pulis, bumubulong pa nga yung ibang pisyal eh. Sinasabi lang, Sir, Duterte kami. Sir, pasensya na kayo talaga kayo. Yung iba sinasabi, Sir, hindi namin makakalimutan yung ginawa ni Duterte sa kapulisan. May mga quietly, no, na bumubulong na, Sir, kasama nyo kami. Siyempre, galit din sa korupsyon. Pero nung sinabi na pasensya kayo, may order at kailangan may mahuli, yun na, alam ko, hindi na naman galing sa pulis ng Cebu yun eh. May utos na galing sa taas. Kong, Jay Guevara po. Hindi kaya kung baka ano dahil Marcos resign yung nasa damit nyo at hindi BP Sara resign kaya kayo ginipit? At palagay ko, Jay, yun na talaga yun. Yung Marcos resign na panawagan na sinasabi namin at patuloy namin ginagawa. Kaya nakita ko naman ngayong karaban, ngayong araw, grabe naman. And to be fair, no, I'd like to thank the PNP, MMDA, pati yung LGU, yung Quezon City at saka yung Caloocan. Alalay naman talaga yung motorcade caravan ngayon. Medyo hindi nila ginipit. Tingin ko, nakita rin nila yung epekto sa Cebu na marami nagalit na tao. And siguro dapat ganun lang. Huwag nilang gipitin yung mga tao, huwag nilang ipitin, huwag nilang masyado bang tinatapakan o niyurakan yung karapatan. Alam niyo naman, nakita niyo nung impeachment pa lang eh, pag-file mo, ayaw tanggapin. Pagkatapos noon, sa Cebu, ito yung nangyari. Sunod-sunod eh, no? And buti naman ngayong araw, medyo maganda naman yung naging trato nila. So, tama ka, politika talaga, pero alam mo, hindi pwede yan eh. Dapat pabayaan nila ang taong bayan na magsalita at sabihin kung ano yung nasa isip nila, yung damdamin nila. Dahil totoo naman, may nangyayari at may nangyaring korupsyon. At kailangan ng taong bayan na may pananagutan o meron talaga mga opisyal. O, para sa akin si Bongbong Marcos ang responsable sa naging korupsyon dito sa ating bansa. Kong Mike, tanong lang, meron bang ibang media na nandyan? Kasi parang hindi ata ito masyadong naibalita itong sa Cebu. Kasi ang ginawa namin, Panatbay, ang nangyari, dapat sa hapon ito. Ang sabi ng mga taga Cebu sa akin, Sir, magbabaguhin namin yung schedule, gagawin namin umaga. Alam mo, nagugulat din ako dahil sabi ko, kaya niyo yun? Bigla niyo lang babaguhin, tas ang aga-aga. O sir, sabi niya, kaya namin. Kaya yung mga media, nakahabol na lang nung hapon, nung nag-press conference kami. Pero nung umaga, nandun yung mga riders, yung mga Sara Duterte riders,
iba-ibang grupo no na nagsama-sama na nandun, na nagulat ako talagang isang tawagan pala kaya ng Cebu na mag-organize at talagang gumawa ng pagkilos. Kong Mike, Boss Dada, ang Cebu City, ang tinaguri ang sister city ng Davao. At alam natin na ang Cebu, maraming mga Duterte supporters talaga dyan. Yung Davao, nung nakaraan, nagpakita ng muscle ang PNP. Ngayon naman, dito sa Cebu, na kilalang baluarte din ng mga Duterte. So sa tingin mo, pattern na ito, pinapakita na ba nila sa lahat ng mga probinsya na gustong makiisa sa kausa natin, laban sa korupsyon, ganito ang gagawin nila? Ako, ang nakikita ko talaga, lahat ng gagamitin lang poder ng gobyerno para gipitin ang tao. Pero ang isang palagay ko dito, Boss Dada, ang hindi nila nakikita, mismong ang mga kapulisan, may sentimiento laban dito sa korupsyon, laban dito sa mga nangyayari. Siyempre nga naman biruin mo, tinataya nila yung buhay nila, yung mga sundalo, yung mga pulis sa ating bansa. Pinaglalaban yung ating karapatan, pinaglalaban na magkaroon tayo ng kapayapaan. Pagkatapos maririnig nila yung delivery ng pera, 2 billion isang buwan kay Pangulo. Sabi ni Saldico, sabi niya may 25 billion. Pagkatapos marami sa kanila nabaha. Katulad ni Sergeant Gutesa, binaha yung pamilya niya. Yung kasama niya, binaha din yung kamag-anakan. So, ang hindi nila nakikita dito, talagang gagamitin na lahat ng poder ng gobyerno. Katulad nung sa SecGen's office nga, hindi lang nila tinanggap yung ating impeachment. Pero marami dito sa ating mga kasamahan sa armed forces, including PNP, at lahat ng sangay ng ating gobyerno, ang may sentimiento, may sama ng loob, may tinatagong galit tungkol dito sa ating korupsyon na nangyari sa ating bansa. Palagay ko, Boss Dada, talagang kahit na pilitin nila to at gawin nila to, aalma at aalma din. Hindi lang ang taong bayan, pero mismong yung mga kasamahan natin sa gobyerno na may simpatya sa nangyayari sa ating lipunan sa ngayon. Pero kumusta? Kasi pag-usapan natin maya-maya yung tungkol dyan sa impeachment. Yung dumalo dyan sa Cebu, gaano po karami? Kasi may mga troll accounts na may mga lumalabas sa social media na nilangaw daw yata yung inyong caravan dyan. And aside from that, kamusta naman din yung ating caravan na ginanap ngayong araw lang na ito? Yes, Boss Dada, i-qualify ko yung tanong mo kanina, may yung gumagamit minsan ng karahasan. Palagay ko lang minsan, may mga ilan dyan sa ating kasundaluhan, hindi yung mga rank and file, kundi may mga rangko, yung gustong gumawa siguro ng konting pagpapakitang gilas. Para katulad ng nangyari sa Cebu, sabi, kailangan may kapalit, kailangan may maaresto, utos sa taas. So, yan yung tingin ko. Ngayon, yung sinasabi lang konti yung sa Cebu, kung konti ang sa Cebu, bakit ganun? 3 beses kami hinarang. Pagkatapos ang checkpoint, hindi lang doon sa aming pinagdalo yan. Lahat ng gustong umaten, hinaharang nila. Sinuslow down nila para hindi makapunta. Katulad nung isang kasama namin, si Yusek Lito Ruiz, na pupunta sana sa amin doon, hindi na siya nakapunta dahil nga hinarang din siya doon sa checkpoint. And kami din, 3 beses nga hinarang, hindi pinapunta doon sa Puentes Menya. Kung talagang totoo yung sinasabi nila, hindi sana pinabayaan kami, di ba? Di sana hindi na nila ginulo. Kung konti talaga, ba't mo guguluhin? Ngayong araw, hindi ko talaga eksakto alam kung ilan kami, pero napakadami, napakahaba. And pati yung sa kalye, pagka dumadaan kami sa kalye, yung dadaan namin mga tao, sumisigaw, bumubusina, nakikisama. At malinaw, alam naman natin, ba't maging yung survey, napakalinaw na yan maging sa NCR, bagsak na yung pagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabuuang bansa, umabot na ng negative 15%. Yung tiwala at walang tiwala, negatibo na ang walang tiwala. At ito ang nangyari sa bansa natin sa ngayon. Alam mo, pagka ganyan ang bansa natin na walang tiwala ang mga tao sa Pangulo, tuloy-tuloy yung mga nagiging korupsyon, wala na talagang gagalaw. Pati ang ekonomiya natin apektado, peace and order natin apektado, lahat ng mga trabaho ng gobyerno apektado. Kong Mike, di ba may control sa local police, yung LGU? Marami ngayon ang kumu-question sa posisyon ni Pambari 4 dyan sa Cebu. Bakit parang lumalabas na mas makapangyarihan yung PNP
over sa freedom of expression ng mga taga Cebu. So, ano ba sa tingin ninyo nangyari diyan? Paki-explain nga, Kong Mike. Ano bang posisyon ni Governor Pambari 4 diyan sa mga checkpoints na yan? Kasi nung nanawagan kami na dyan sa Cebu, tapos nagkaroon kami ng press conference, parang lumabas siya, I think 2 days before. Sabi niya, wag nyo namang gawin yan. May mga ASEAN dito, yung ASEAN ministers, dahil may tourism convention sila. Na ako din, gumawa ako ng sagot na, di ba, ang isang pagka sinasabi mong maganda yung iyong demokrasya, maganda yung iyong bansa, hindi ka matatakot na may magsalita o magpakita ng kanilang karapatan para magsalita, para maging kritikal sa gobyerno. Yung bang parang sa bahay mo, pilit mong pinapakitang maayos, yun pala wala na, inaanay na o hindi na gumagana yung bahay, yung mga, kung ano yung mga appliances mo dyan, parang pakitang tao yun para sa akin. Kaya kami nagulat kasi I would think, di ba, kung ako, hindi ko naman sinasabi, hindi ko kilalang personal si Governor Pambali 4, pero ako, I would make sure na alalayan niyo yung mga taong yan, bigyan niyo ng magandang ruta kung gusto nila magpahayag ng kanilang mga sinasaisip, ng kanilang pananaw tungkol sa nangyari sa bansa. Katulad ng nangyari ngayong araw, na talagang yung mga pulis, inaalalayan pa kami, o dito na kayo, para maayos ang maging daloy ng trapiko. At kung gusto pumunta ng Puente Xmeña, mas maganda pa nga. Kasi wala nang gulo doon, wala nang mga, kumbaga public park, parang Quezon Memorial Circle. O yan, sige, alalayan nyo rin sila. Doon sila magkaroon na magdaos ng kanilang mga talumpati, doon sila magsalita, doon sila magkaroon ng programa. Ito hindi. Di mo, hinto mo ng hinto. Nakikita naman yan sa social media. Pagkatapos, biglang nung nakaupo na sila, nilusob nyo na naman. Kung ako yung gobernador sa lugar na yon, titindigan ko yun. Di ba? Pagsasabihan ko yun. Bagamat merong mga ibang rehiyon na police na coming from the regional offices o may mga ibang opisyalis, I would make sure that my people are protected. And papalabasin ko na ang Cebu ay isang malayang probinsya, malayang syudad ang Cebu City, na dito magandang demokrasya, mapayapa at maayos. Gusto niyo magsalita, walang problema. Dahil ito ang katibayan o ito ang paninindigan ng Cebu na dito sa amin ay walang kinikitil na karapatan. Hindi namin pinapatahimik ang tao para lang magmukhang gwapo. Yun, Kong, hindi ba kayo natatakot na baka naman kayo naman ng isunod na katulad ng ginagawa kay June Abines? Hindi ba kayo napapaisip na baka kayo naman ng isunod na gipitin? Ako, Boss Jay, handa tayo dyan Kung ano man yung gawin nila, siyempre, paninindigan natin to at paniniwala natin to. Ako naman nga, hindi nga ako nagsasalita na matagal dahil wala naman ako sa Kongreso, wala ako sa Senado. Pero nakita ko yung pangangailangan na may tumindig at magsalita at tumulong dito para ayusin yung ating bansa. Hindi na to laban sa ngayon laban na to ng mga anak natin. Biruin mo, eto, kwento lang sa Banateros Madalas ko tong ginagawang ehemplo. Kung inaayos lang ni BBM yung budget, hindi nila binaboy, hindi nila nilagay sa flood control, by 2028, meron tayong subway. Naunahan na nga tayo ng Vietnam Naunahan na nga na ata, yung sa ibang bansa, pati yung PhilHealth, for example, ng Thailand. Ngayon sa Thailand, magkasakit ka kahit magkano, 10% ang babayaran mo. O dito, ano nangyari sa atin? Kinuha yung pondo ng PhilHealth, nilagay dito sa flood control na naman. So ito yung mga bagay na ayaw natin magpatuloy. Kawawa naman yung mga anak natin. At saka ako palagay ko, Boss Jay, at panawagan ko rin sa mga otoridad, bago nyo po ko hulihin at ikulong, si Sir Jack muna ang hulihin nyo dahil mas Hoy! Ba't ako, Congressman? Nananahimik ako nito. Anyway, Congressman, may tanong ako sa'yo. Hanggang kailan mo gagawin to? Hanggang kailan? Aba, siyempre, ito namang ginagawa natin hindi sa personalidad Ang ginagawa natin dito doon sa issue ng korupsyon. At hanggang nandyan ang mastermind ng korupsyon, hanggang nandyan ang pinuno na nagluloko ng pondo natin, nagnanakaw ng pondo natin, hindi ako hinto, lalaban tayong tuloy-tuloy. Tama ka. Parehas na tayo ng pananaw sa buhay Parehas tayo makulong. Sa na tayo makulong. Kung yung Parehas tayo ng pananaw sa buhay. So parehas na lang tayo makulong.
Ano ako lang? Tama. Tama. At ang pangarap ko, Sir Jack, kung sakali man makulong, sana ikaw ang makakusap at makasama ko sa Huwag na- sa kulungan. Maliliit na yung anak ko eh. Malalaki na anak mo, di ba? Ikaw muna. Hindi. Maliliit na Bata mga pa anak ko eh. ako. Ako, ano lang ako, simple mamamayan, pero may pag-iisip. Kaya kong lumaban, kaya kong bumoses kahit malabo. Pero huwag ka mag-alala, Congressman Mike, sasama kita. Okay? Mabuhay ka. Salamat. Saan yung ano natin? Saan yung susunog na rally natin? Wala ba? Meron ba? Meron ba Saan tayong na? susunog na rally? Susunod na rally. Pag-uusapan namin yan, siguro nitong darating na linggo lang. Wow. Dahil nga, alam mo naman, may anniversary ng EDSA. Tingnan natin kung ano magiging partisipasyon natin doon. Congressman, wag mo lang isipin. Alam, gusto mo ngayon na tayo lumagpas talaga. Ala. Sama-sama kami lahat. Lalagpas kami ngayon. Sandali, para nahirapan si Kong intindihin. Kinakalabit ka ni Banat Bay. Congressman, nahihirapan ka ba? Nahihirapan na si Ay, papakala ko lang. Congressman, marami. Text mo na lang kasi. Saka lang, nakusak kami ninyo kasi. Congressman, Subtitle yan. papakala ko lang ha. Congressman, nagpapasalamat kami sa inyo. Kasi, pinaglalakon mo ang karapatan ng lahat. Karapatan ng lahat. Okay? Karapatan ng lahat. Baka mamaya sasabihin na naman, diba? Sasabihin na naman malabo. Inulit-ulit ko na para malinaw. Ayun. Napapasalamat. Karapatan ng lahat. Hindi Karapatan ng lahat. Okay, hindi lang ng Sir Jack. mga supporter. Ng lahat. Maraming salamat sa'yo, Senator Mike Defensor. Sir Yan, Jack, Kong. gusto ko lang sabihin sa'yo sa Banateros tingnan mo si Sir Jack, kahit yung minsan hindi sinasabing hindi naintindihan yung mga salita, pero siya nagsasalita sa tama. Yun. Siya nagsasalita para sa bansa. Mas mabuti pa yan kesa yung may mga malinaw na pananalita, madaling intindihin pero nananahimik, kung minsan nagpapabayad pa sa kabila. Tama. Para lamang siraan yung mga tunay na lumalaban para sa bayan. Tama. Alam na nga nila yung kurakot alam na nila, nakikita nila, pero pilit pa rin silang nagsasalita dahil nga siguro kumikita sila at nababayaran. Tama. Maraming salamat, Congressman and Senator Mike Defensor. Oh, you know. Sige, Senator na rin. Tatanungin ko, Senator, maganda yung sinabi nyo kanina, maraming nananahimik. At sabi niya, hanggang kailan? Kasi maraming katulad ninyo na nagpapasalamat kami. Pero balikan ko yung tanong. Senator, sana hanggang kailan to? Dahil yung iba, matatapang. Tapos yung iba, nagsosorry na ngayon. Di ba? Naging kuting na. Magsosorry na lang. Wala, tahimik na ngayon. So, Alam mo, yung nakikita ko doon sa sitwasyon natin, marami kasi tayong mga kasama sa Senado at Kongreso ang naging kompromiso sa sitwasyon. Hindi ko sinasabi yung mga lumalaban na kasama natin Marami kasi na kompromiso dahil lahat sila may budget. Di ba lahat sila nadamay sa flood control Kaya kung titingnan mo talaga yung ating mga kasamahan, yung liderato ng mga kumikilos ngayon, wala kang makikita masyadong kinatawan sa Kongreso o hindi kaya sa Senado sa kadahilanan nga na sila din mismo naging kasama dito sa usapin ng pondo. Alam mo, iyan sa mga bagay na binabanggit ko rin. Ang nangyari ngayon yung kay Cabral Files, yung kay Congressman Leviste, makikita mo talaga yung programa yung parametric formula. Ang ginagawa na, lahat kayong congressman, tigto 2 billion. Ano ang gusto niyong proyekto? Pagkatapos yung matitira, yung pa yung hati-hatian na may mga flood control pa, tapos ilalagay yung iba sa mga unprogram, yung mga iba sa netting, yung mga pailaw. So, hindi na tama yung ginagawang pagpondo. Kasi tingnan, yung 6 na proyekto na nahinto o bumagal ang implementasyon. Una dyan yung subway, Metro Manila Subway. Pangalawa dyan, yung North-South Railway na dapat sana within 30 minutes o 45 minutes nasa Pampanga ka na. Ito yung connection na to. Yung long haul ng South Rail papunta ng Cebu. May pondo na yan. Inaayos na lang natin, gagawin natin. Panay Guimaras Road. Okay. Pagkatapos yung dito sa may Laguna Lake na kalye na pagdugtong ng kabuuan ng magmula Antipolo, magmula sa Antipolo, Rizal, pababa hanggang dyan sa Ortigas magkakaroon ng kalye na magagamit pa rin natin pang Metro Manila. Ito yung mga proyekto na dahil nga kinukuha na nila yung pondo
at nililipat sa flood control ang nabinbin o napabagal. Isa na lang ang matatapos ni BBM nga sana yung Metro Manila subway, hindi pa magagawa. So, yan yung mga problema sa ginagawa nilang panluloko dun sa pondo natin at patuloy na pagsama ng Kongreso at Senado sa paggawa ng pondong yan. Yan ang naging problema ng Pangulo. Kung Mike, si paring RJ po, nabanggit niyo po yung subway, pwede niyo po bang ipaliwanag yan sa mga Pilipinong nanonood sa atin? Kasi baka hindi nila alam na merong nagiging penalty dyan pag hindi natapos eh. Pwede niyo pong Ako, tama yan, pare. Tama yan, pare Andre. Tama yung binanggit mo. Yung pa nga, bukod doon sa mabagal, kasi ho yan, pondo ho yan na galing sa labas. Kunyari ho, yung subway niyan, JICA po yan. Sabi ng JICA, o maglalabas kami ng pondo, o maglabas din kayo ng pondo ninyo. May counterpart na sinasabi, meron tayong taya. Kasi nga, masyadong mahal yung proyektong to. So kung minsan kumukuha ho tayo ng grant o hindi ho kaya ay pautang na medyo maganda yung pagbayad natin para ma-implement yung mga proyektong yan. Pero dahil sa delay, katulad ng binanggit ni paring RJ, ang jump pa lang sa Metro Manila Subway, ang penalty natin dyan, 100 billion. Dahil tumatakbo yung interest at may mga penalties po tayong tinatamaan. Sa kabuuan ng mga binanggit kong proyekto, paring RJ, I think umabot na more or less 400 billion pesos dahil sa delay. So ito yung pera na dapat sana nagamit natin sa edukasyon, nagamit natin sa ospital, nagamit natin sa mga kalye pa. Pero dahil nga hindi natin lagyan ng pondo at inuna natin yung mga flood control at yung malalaking kickback, naparusahan pa ho tayo at magbabayad pa ng buwis ng taong bayan para ho dito sa mga penalties natin. Alright. So regarding pa rin dito sa mga project, kung Mike, Master Judea po, may penalty po tayo. At ito ay yung mga foreign funded na mga project, itong mga flagship project. Ano po sa tingin nyo ang magiging resulta nito? Ano ang magiging kahihinatnan para doon sa mga mamumuhunan sa ibang bansa? Kasi yung pinupuhunan sana, pwede magamit doon sa mga flagship na wala na, pinagparte-parte. So, may tendency po ba na hindi na sila mamuhunan sa Pilipinas or magbigay ng puhunan para makagawa ng mga infrastructure? Well, Master Judea, di ba nakita natin kailan lamang ang Korea, South Korea, nag-pull out na ng pondo doon sa sinasabi lang dapat mga proyekte pang gagawin dito sa ating bansa. Totoo yan. Kasi pagka nakita nga ng ibang bansa, tinutulungan mo na pala itong Pilipinas tapos ganyan pa ginagawa, sayang naman. They would rather support or assist yung ibang mga bansa na talagang may mangyayari, no? May magagawa. Alam mo, dadagdag ko lang diyan, no, yung mga binanggit mo, yung mga proyekto na to, kailan lamang nag-meeting si Pangulong Bongbong Marcos, yung Department of Development, ito yung sa NEDA, kung tawagin, dahil tinitingnan lahat ng proyekto. Tingin ko, isa to sa mga bagay na tiningnan niya eh. Kasi talaga nagsasalita maraming tao tungkol dito. Hindi ko alam kung ano pa yung nakalinya mga proyekto, pero dito sa mga proyektong nandyan na dapat gawin natin, palagay ko, walang matatapos sa termino niya. Wala siyang makikita. Sa bagay, hindi naman siya nagsimula eh. Yung iba dyan, nagsimula pa nung panahon ni yung conceptual, nung ginagawa na yung konsepto kay Pangulong Aquino. Marami dyan nanggaling kay Pangulong Duterte. Pero kung matatapos, hindi na ito matatapos kay Pangulong Bongbong Marcos. Sayang. Yung isa pang proyekto, di ba yung sa Mindanao Railway, gagawin dapat yun eh. ODA ng China. Popondohan nila yung proyektong yun. Pero nung ginawa natin nung una pa ng pag-upo ng Pangulo, inaway natin. O ano ngayon nangyari? Di ngayon, nawala na yung proyektong yun. Ang dami sana nating pwede pang magawa at pagtulungan. Pero sa palagay ko, dalawang bagay. Siyempre, yung China, napakaraming pondo niyan. Palagay ko, hindi natutulong sa atin yan. O at least, not with this administration. At pangalawa, kung ako man ay isang gobyerno like Japan or South Korea na nakikita kong grabe pala, yung pondo pala namin. Kasi yung budget, nandyan na yan eh. Dapat nandyan na yan sa proyekto. Kinukuha nila yan. Kunyari, 30 billion, kukunin nila, ililipat nila sa program. Doon sa kinuha nilang pondo, lalagyan nila yon ng mga flood control projects at yung mga high kickback. Nakalagay nga sa program, hindi naman nila i-release. Yan yung isang ginawa nila. Yung iba namang ginawa nila, gusto nilang itago yung pondo
ang dami naman nilang ikinarga sa unprogrammed allocation. Ang unprogrammed allocation, ang ibig sabihin yan, pag may sobrang pondo ang Pilipinas, doon lang yan gagana. Alam mo, nilalabas nila yung unprogrammed, Pebrero. May dokumento ko, hawak namin. February pa lang may saro na. Paano mong nakita na may sobrang pondo ng Pebrero? Ang unprogrammed allocation, more or less, lumalabas yan December. Walang lumalabas dyan ng January, ng February, kahit July. Lahat yan lumalabas ng mga huling buwan ng taon. Nagsimula kasi ang unprogrammed allocation kay Pangulong Ramos. Yung dati, ginawa ni Pangulong Ramos, ginawa niya pantay. Kung ano yung gastos mo, kung ano yung revenues mo, isa lang. Tama naman yun, sabi ni Pangulong Marcos, huwag tayong gumastos ng sobra sa kinikita natin. So nagkaroon siya ng tinatawag na balance budgeting, binalance niya. Pero nung panahon na yun, sabi nila, maglagay tayo ng unprogrammed. Kung sakaling lumagpas yung kita natin, at least meron na tayong unprogrammed allocation. Sa mga dumaang mga presidente, ang unprogrammed allocation ay mga 2 to 3%. Pinakamalaki na 5%. Kay Pangulong Bongbong Marcos lang ang nakitang 15% ang unprogrammed allocation at wala pang sinasabing may sobrang pera, muutang pa tayo para mapunuan yung pondo, may nilalabas na sila dyan para punuan nga yung mga proyektong questionable at malaki ang kickback. Kung Mike, Basta Judea ulit, ano? Karugtong pa rin itong mga project na pinag-uusapan natin. Kamakailan lang po, nagpunta si Secretary Vince Dizon dyan sa Bicol Region na talagang nakikita natin ngayon, napakalala na talaga ng kalsada. At itong kalsada po na ito, dito po dumadaan yung mga goods galing sa Visayas, galing sa Mindanao. Di ba po lahat ng proyekto, meron yan every year, meron yang pang-maintain. Nagtataka lang ako kung bakit hindi po siya nami-maintain. At kung halimbawa man, totoo itong sinasabi ni Secretary Vince Dizon, saan tayo kukuha ng pondo at matatapos po ba ito sa loob ng 3 taon kung halimbawa? Eto, Master Judea, para lang maikling sagot dyan sa binanggit mo. Dito sa distrito ko, di ba sabi ni Saldi ko, may 100 billion ako, sabi niya, na binigay ng Pangulo na insertion niya. Tiningnan ko, nakita ko Quezon City. Dito sa amin, 3 subdivision, 250 million pesos ang inilagay. Hindi kailangan ng pondo ng subdivision. Ayoko nang i-name at pupuntahan ko naman din yung mga lugar na yan. Subdivision, tama yung binanggit mo eh. Bakit hindi binigyan ng pangunahing pansin yung kalye katulad niyang Bicol Road na yan? Diba? Yung mga highway natin na kailangan ayusin. Yung problema na magsasaka sa patubig. Ngayon magsasummer na naman. Magkakaroon na naman tayo ng gipitan ng tubig. So, tama yung binanggit mo, meron talagang yung programa. In fact, pag gumawa ka ng yung Department of Development, pag gumawa ka ng budget, di ba pati yung DBM. Kaya nga dati, ang nangyayari sa mga congressman, ito, pondo sa distrito nyo kung anong gusto nyo at nakikita nyo kailangan. Pero huwag nyo pakialaman ang National Infrastructure Program. At dito, nakapasok ang SANEDA. Dahil nakalagay dyan, saan ba yung kailangan kunyari, yung irigasyon? Saan ba kailangan yung patubig para sa magsasaka? Saan ba kailangan yung tubig para sa Metro Manila? Dahil wala na nga tayo, naubusan tayo ng tubig. Isa lang ang gatnam lang ang nandito para sa atin. Kailangan natin ng highway para magtugtong-dugtong yung ating kalye. Kaya ito yung dapat na programang sundan. Alam mo, magugulat kayo yung Cebu. Diba galing tayo dyan? Ang Cebu ay top-notcher sa flood control. Number 2. Number 1 ang Bulacan. Number 2 ang Cebu. Pero ang Cebu, hindi siya ang isa sa top 10 na flood control prone areas. Wala siyang problema ng pagbabaha. Pero hindi mo na rin, alam mo, yung kamay na rin ng Diyos siguro, no, ang gumalaw dito, biglang nagkabagyo. Grabe yung pagbabaha. Nakita ng mga taong bayan, grabe pala yung pondo ng Cebu sa flood control. Pero nakita nila, tusok-tusok lang ng bakal, nagpatong lang ng simento, talagang binaboy. Kaya, yan yung sinasabi ko na, di ba, from day one, talagang baboy na baboy ang budget sa ilalim ng gobyerno to, sa ilalim ng Pangulong Bongbong Marcos. Kung Mike, si paring RJ po. Nawiwirduhan lang po ako doon sa sinabi nyo na kinukuha yung, di ba may naka-allocate ng budget doon sa mga project na may mga penalty. Paano po nila nakukuha yung mga budget na naka-allocate doon? Ang ginagawa kasi nila parang RJ, no?
Nag-submit kunyari ang gobyerno ng 6 trillion para 6 trillion na budget. Di ba ang rule sa Constitution, hindi ka pwedeng lumagpas sa 6 trillion. Kung ano lang yun nandyan, yan lang ang pwede mong galawin. At ang isa pang prinsipyo ng budget, hindi mo pwedeng gawin yung mas mataas ang anumang departamento sa edukasyon. Number 1 ang edukasyon. So pagka nandun na sa program allocation, let's say, assume lang natin 50 billion na nakalagay sa mga ODA or yung Official Development Assistance o yung mga proyektong flagship, nandun na siya sa 6 trillion. So para mapasok nila yung mga gusto nilang proyekto, kukunin nila yung 30 billion na yun, ilalagay nila sa program. At doon naman sa 30 billion, yung kapalit na ilalagay nila ay yung mga flood control at yung mga kalokohang proyekto nila. So yun yung naging proseso niya. Yung iba naman, kunyari, ito na yung 6 trillion o nandun na yung 30 billion, napasok na nila. Kulang pa rin. Mas malaki pa rin ang gusto nilang pondo o kickback. Doon sa program allocation, naglalagay pa rin sila dito. Let's say magdadagdag sila ng 300 billion sa program allocation. At ang matatawa ka, ang inuna pa nilang inilabas na program allocation, hindi yung nasa ODA o yung nasa Official Development Assistance, kundi mga pondo na katulad ng binanggit ko, flood control. Magmula 2022 hanggang sa ngayon, ang total is 2 trillion pesos sa program allocation. Yan ay walang kapantay na ginawa sa anumang administrasyon. 2 trillion ang program allocation. Ang sabi ni Congressman Erice, ang nalabas daw ay 1.5 trillion. Sabi ko sa kanya, 2 trillion yun eh. Sabi niya, hindi. Yung iba naman, hindi nilabas. Pagkatapos, iba-iba na yung debate kung magkano ba talaga ang pondo na nakuha nila for flood control. May sinasabi sa Saldico na mga netting, mga kalye, yung kung ano-ano pang sa mga kalye, cat's eye na ginagawa. So, yun, Master Judea, ganun yung ginagawa nilang paglalaro sa pondo.